Pelikula ni Alden Richard at Catherine Bernardo na kung magbabanggaan sa box office. So dahil sila ay mga box office star, naku, aabangan talaga kung sino talaga ang magbi-maintain ng ganung title. Struggle daw ang pelikulang ito sa pagpupromote kasi di ba wala na silang home net? Pero wag pa kampante dahil hindi din basihan ang pagkakaroon ng network para mag-boom ang pelikula. At ang Diamond Star na si Miss Maricel Soriano magdadagdag ng init sa drama ng hapon. Paulit-ulit na lang ang mga ganitong kwento. Iyakan, traiduran, sampalan. Carlo Aquino versus sa kanyang dating partner na si Trina Candasa. Ang pagmamahal, oras at responsibilidad ay wag sanang mapabayaan. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood ngayon, ako ituloy-tuloy nyo na yan. Maraming salamat. Ako po ay magbibigay ng mga mula sa puso pero balancing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikisyoso pero hindi makikisawsaw, makikisali pero hindi makikigulo, at ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! At eto ang mga latest. Pelikula ni Alden Richard at Catherine Bernardo na kung magbabanggaan sa box office. Ako hindi naman direktang magsasabay sa mga showing date ang kanilang mga pelikula, pero halos mga 3 weeks ang kanilang pagitan. Pero syempre ang challenge nandun pa din. Syempre aabangan ng mga tao kung sino yung panunuorin, kung anong pelikula ang susuportahan, di ba? At ang unang pelikulang ipalalabas ay ang pelikula nila Catherine Bernardo kasama ang Golden Globe nominee na si Dali De Leon. Ang pelikulang A Very Good Girl. Naku, sa trailer pa lang, marami ang mga nagtatanong at naiintriga. Marami ang namimisteryohan kasi sa trailer hindi daw nila alam kung ano ang istorya ng pelikula. Marami ang nagsasabi ito ay parang suspense, drama. So sa iba, clueless kung ano talaga ang nilalaman ng istorya. Pero syempre sa iba naman exciting kasi parang curious sila kung ano talaga yung kwento ng pelikula. Pero lagi namang sinasabi ni Catherine Bernardo na ito daw ay parang beautiful revenge na pelikula. At may mga tagline pang, if life's a bitch, be the bigger bitch. Anong taray? Pero gaya nga ng mga sinasabi na hanggat hindi pa napapanood ang pelikula, wag huhusgahan. Gaya ng ibang mga negatibong komento ng mga netizen. Kasi di ba lahat naman tayo, kapag may mga trailer ng pelikula, nasanay na tayo na parang sa trailer pa lang, alam mo na kung anong itatakbo ng istorya. Pero dahil ito ay iba, syempre mas exciting to. At kailangan talagang panoorin sa big screen. Pressure din ito kay Catherine Bernardo kasi di ba ito ang pelikula ni Catherine Bernardo na wala namang naipopromote na big star na parang leading man niya. Compared sa mga pelikula niya, nakasama niya ang kanyang collab team na si Daniel Padilla. Tapos yung huli nga, yung Hello, Love, Goodbye. So syempre pressure, challenge sa kanila ang pelikulang ito. Kasi ang huling pelikula nila ni Alden ay tumabo talaga ng halos 1 bilyon sa takilya. So parang maiisip nila sana, kumita ang pelikula or hindi man nila i-wish na mahigitan yung pelikulang yon, sana naman kumita, yun lang ang nasa isip nila. Pero kung mahihigitan nila, why not, di ba? At bagaman may mga negatibong komento sa kanya nitong mga nakaraang buwan, kasi di ba may mga video na kumalat na nakukunan siyang nagbe-vape, tapos nakukunan siyang umiinom ng red wine ba yun, mga ganon. Para sa kanya, na-hurt siya kasi parang napasok ang kanyang personal space na dapat daw sa kanya na ibalato yon, pero hindi naman na maiiwasan. Ang lahat ng tao ngayon na may mga camera na ay pwede nang videohan ng kung sino na nakikita nila sa public. Kaya dapat sa mga artista na may mga itinatago na gustong sa kanila lang yung moment na yon, na huwag kayong mag-display sa public para maiwasan ang mga ganyang pangyayari. Diba? At may mga nagsasabi din na struggle daw ang pelikulang ito sa pagpupromote. Kasi diba wala na silang home network, hindi kagaya dati na meron silang ABS-CBN network na talaga namang may franchise. May mga TV show na pwede silang i-guest at pwedeng i-promote ang pelikula nila sa kanilang network. So ngayon wala na. Limitado ang kanilang pagpupromote sa network. Kaya dapat ayusin, ipursige, galingan ang pagpupromote. Magkaroon ng mga mall tour, di ba? Makakatulong yon. At nakita ko rin na nagbibenta rin sila ng mga tickets ngayon. Para sa showing, mayroon ng mga ticket ang mga manunood. So malaking tulong yon. Kaya mas mabuti na wag magpakampante. Galingan ang pagpupromote. Pero wag nating i-underestimate kahit wala silang network na kung maipopromote at maipopromote nila ang pelikulang yan. Sabi nga nila sila ay content creator ngayon. So sa tulong ng mga kanilang mga social media accounts, social media platform, naku marami silang fans na pwedeng mag-share. At maraming fans si Catherine na pwedeng mag-share
mag-share at mag-promote ng pelikula, di ba? At dahil dyan, good luck sa inyo, Miss Catherine Bernardo at Miss Dalit de Leon sa inyong pelikulang A Very Good Girl. Ito ay sa September 27, kaya sa mga fans, sugod na! At syempre sa pelikula naman ni Alden Richard, kasama niya si Julia Montes, ang 5 Breakups and a Romance. So ito naman po ay ipalalabas sa October 18. So 3 linggo pagkatapos ipalabas ang pelikula ni Catherine Bernardo at Dalit de Leon. So dahil sila ay mga box office star, nako, aabangan talaga kung sino talaga ang magbi-maintain ng ganung title. At dahil na ipalabas na nga ang full trailer ng pelikula, nako, marami ang nagsasabi, nako, alam na nila ang istorya. Syempre, marami ang makaka-relate dahil tayo mga Pilipino, kapag dating sa mga love story, nako, relate na relate ang bawat isa sa atin. May inspire, kikiligin, iiyak, masasaktan at sasaya. 'Di ba? Ganun tayo mga Pilipino. Promotion-wise, parang hindi naman sila mahihirapan dahil syempre meron silang GMA network, maraming mga show na pwede silang mag-guest sa kanilang network, at marami talaga ang susuporta dahil marami rin silang mga social media platform. Pero wag pa kampante dahil hindi rin basihan ang pagkakaroon ng network para mag-boom ang pelikula, humataw, kumita, di ba? Nako, hindi totoo yan. Marami silang mga pelikula noon na naipopromote ng maayos sa kanilang network pero hindi naman talaga kumita. Diba? So, although may malaking tulong, pero hindi yun ang basihan para maging box office ang pelikula. Depende na rin kung paano ang hatak sa mga tao ng pelikula. May chemistry ba? Talagang may kakikiligan? Misteryoso ba ang pelikula? Marami ang rason kung bakit kailangang sumugod ang mga tao sa sinihan para sa pelikula. So dapat yun ang kanilang ma-achieve. Diba, lalo na ngayon sa mga nangyayari sa paligid. Marami ang mga nagreklamo, ang taas-taas ng mga bilihin. Ang bigas, napakataas ng presyo. Maraming mga kalamidad na dumarating, lagi nilang umuulan. Unpredictable ang mga weather. So parang marami ang reason kung bakit hindi kailangang lumabas ng mga tao. May mga Netflix tayo, mga YouTube, at kung ano-ano pang mga stream media na naaabot natin sa bahay pa lang natin. So sana ang mga pelikulang ito ay maging rason para sumugod sila sa sinihan. Ayan, dahil nga sa magkasunod na ipalalabas ang dalawang pelikulang ito, sa mga tagahanga ni Alden Richard, Julia Montes, Dalit de Leon, at Catherine Bernardo, nako, sugod na sa mga sinihan. Suportahan ninyo ang mga idolo ninyo, ipamalita ang magandang pelikula, ikwento ang magandang mga eksena para sumugod ang mga tao sa sinihan. Good luck sa mga pelikula ninyo! At ito pang sumunod na chika. At ang Diamond Star na si Miss Maricel Soriano magdadagdag ng init sa drama ng hapon. Makakasama nga si Maricel Soriano sa inaabangang serye na Pira-Pirasong Paraiso na pinangungunahan ni Elise Oson, Alexa Ilacad, Charlie Dizon at Loisa Andalio, kung saan magkakaroon ng bukto ang nasabing serye. Kaabang-abang ang karakter ni Maricel Soriano at makikipagtagisan siya ng galing sa isa ring batikang artista na si Snooki Serna. Walang duda, kaabang-abang ito at tiyak na papatok sa manonood dahil talaga namang hindi matatawaran ang galing ng Diamond Star. At tuloy-tuloy nga ang proyekto nito dahil makakasama rin ito sa seryeng Linlang, kung saan makakasama nito sila Kim Chiu, JM D. Guzman at Paulo Abilino. Ayan, sa mga tagahanga ng Diamond Star na si Miss Maricel Soriano, nako, masasaksihan muli ang galing ng artistang ito. At bagaman may mga negatibong komento na naman na nagsasabing, nako, paulit-ulit na lang ang mga ganitong kwento. Kasi di ba na ipalabas sa trailer na isa siya sa rason kung bakit naghiwa-hiwalay ang kanyang mga apo, at ang kanyang pagbabalik ay rason para pagbuklod-buklorin uli ang kanyang mga apo. So parang nahusgahan agad ang kwento. Hanapan ng apo, kung sino ang mga impostor at sino yung mga tunay, agawan ng kumpanya, kung sino ang tunay na tagapagmana, iyakan, traiduran, sampalan, na parang wala ng kasawaan at pagkakaiba kasi lagi na lang daw ganito ang kwento ng mga serye. Mga kwento ng mga kawawa dati, inaapi, pero ngayon naghihigante at yumaman at nasa pedestal na kalagayan. Pero yung mga kwento na yan ay talagang gusto naman talaga ng mga netizen. Diba? Talagang nakaka-inspire naman kung iisipin mo mula sa mga pagbagsak, kwento ng pagbangon. May inspire ka talaga. Dapat ganun na lang natin tingnan ang mga serye ngayon. Kumbaga, may aral din na makukuha. At ipapakita dito na mula sa ilalim, mapupunta ka sa ibabaw. Kumbaga, bilog ang mundo. Hindi pa pwedeng lagi kang api. May mga panahon talaga na nasa itaas ka naman at namamayagpag. Yun ang laging kwento ng mga serye na talaga namang pumapatok sa puso ng mga Pilipino. Aminin! Kaya abangan natin ang karisma, galing at ganda ng Miss Maricel Soriano sa bukto ng seryeng Pira-Pirasong Paraiso. Okay? At eto ang ating versus for today.
Sa ating versus, Carlo Aquino versus sa kanyang dating partner na si Trina Candasa. Tila hindi pa rin natutuldukan ang hindi pagkakasundo ng dating magkarelasyon na sina Carlo Aquino at Trina Candasa. Matapos ngang hindi siputin ni Carlo ang birthday celebration ng kanyang mismong anak na si Mithi. At sinabi naman ni Trina na inimbitahan niya si Carlo kasama ang pamilya nito. Pero hindi ito sinipot ng pamilya ni Carlo at maging si Carlo Aquino mismo. At kamakailan niya ay nakita rin si Carlo Aquino sa Quezon City RTC at hindi malinaw kung nag-file ito ng visitation right o inaayos lamang nito ang dating inihaing reklamo. Pero dati nang sinabi ni Trina na hindi niya ipinagdadamot ang kanilang anak. Basta ang hiling lamang niya ay dapat si Carlo lamang o ang pamilya nito ang dapat makasama ng anak. At hindi siya papayag na kasama pa ni Carlo ang bago nitong girlfriend habang kasama nila ang kanilang anak. At hanggang ngayon nga ay open si Trina na makipag-usap kay Carlo ng about sa co-parenting sa kanilang anak. Pero dahil nga may mga naisampan ng reklamo sa korte, minabuti ng magkabilang panig na manahimik na lang muna sa ngayon. Wala mga pangyayari niya na hindi na bago at normal lang naman sa paligid. Maaaring big deal lang sa kanila dahil sila ay mga artista na susulat, na iuulat, na iba-vlog, na ipalalabas sa mga telebisyon at kung saan-saan pa. Pero normal na lamang ito at marami naman talagang kwento ang ganitong nangyayari sa paligid. At dahil tayo lang naman ay taga-Tanaw at hindi natin alam ang buong istorya, kung hindi ang mga nakakakilala talaga sa kanila, nako, ilabas natin ang pakikisawsaw at pakikialam. Pero syempre ang payo ko lang na sanang malason ang isip ng bata at makarinig ng mga hindi mga magagandang kwento tungkol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Kasi di ba kung ano man ang mga naging problema ng mga mag-partner, labas doon ang anak at dapat hindi siya apektado. At kung nakakanino man ang anak, lalo na kapag bata pa lamang, sino ang nagbabantay, sino ang gumagabay, nako dapat hindi nakakarinig ng mga negatibong kwento sa kanyang mga magulang. Maaaring sa nanay o maaaring sa tatay. At ito ay napagkakasundoan, may mga legal na usapan man o wala. Ang co-parenting ay napaka-importante sa mga bata kahit hiwalay na ang mga magulang nito. Pero huwag natin kalilimutan na kahit na walang negatibong kwento tungkol sa mga magulang, ang bata ay lumalaki na nagkakaroon ng isip. Na kahit hindi mga negatibo ang kanyang nasagap sa kanyang nanay o tatay, malalaman at malalaman niya ito, malidiscover niya sa kanyang sarili. At syempre, kalaunan ang batang yun ay ilalaki at magkakaroon ng sariling disposisyon, malalaman niya kung ano ang tama at mali, at malalaman din niya kung sino ang nagmamahal sa kanya o hindi. Kaya sa mga magulang, mag-asawa, mag-partner na naghihiwalay, nag-aaway, nagkakaroon ng problema, huwag sana maapektuhan ang mga anak. Ang pagmamahal, oras at responsibilidad ay huwag sanang mapabayaan. Okay? Naku! At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming salamat. At mag-iingat po tayo kung saan po tayo naroon. Kung kayo pa may mga opinion, suggestion, i-comment down below. At syempre palagiang lambing sa mga tagapanood sa akin. Kung kayo pa ay hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat. At hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at chika, Nemia Chikadora!